Attorney JV Hinlo. Maayong gabi, Pastor Apollo Kibuloy. Magiging kakampi ni Senator Pastor Apollo Kibuloy si Senator Hinlo. Maayong gabi, Tatay Digong. Salamat po sa binigay niyong pagtitiwala sa akin. Maayong gabi, VP Sara. Sasamahan ko po kayo sa laban. Maayong gabi, KOJC. Kaibigan niyo po si Attorney JV Hinlo, nag-iisang kandidato ng PDP Laban at ng Team Duterte na nagre-representa sa Visayas. Bigyan niyo rin po kami ng senador galing Visayas. Maayong gabi sa mga kasamahan ko sa PDP Laban at sa ABP Party List. Maayong gabi sa mga kasamahan ko sa Team Duterte. Maayong gabi, Pilipinas. Subok nga adlaw, Pebrero 11, 2025. Subok nga adlaw nag-umpisa ang kampanya sa mga senador. Kailangan po namin ng inyong boses, ng inyong tulong. Tulungan niyo po kami na maparating sa buong Pilipinas ang aming mga programa at kung bakit karapat-dapat na maluklok sa Senado si Pastor Kibuloy at mga kasamahan ko sa PDP Laban at Team Duterte. Maayong gabi, SMNI. SMNI, kayo po ang aming boses. Hindi po kami naririnig ng maraming Pilipino kung hindi dahil sa inyo. Pero ito, SMNI, mga kababayan, mga kasama ko sa KOJC, pumunta kayo sa Facebook page ngayon ng SMNI. Kunin yung mga telepono ninyo. Tignan nyo. Nakalagay doon sa Facebook page ng SMNI 311,000 followers. Kung tayo-tayo lang nag-uusap, 311,000 followers, hindi natin mapapaabot ang mensahe ng pagbabago. Just imagine, ang galing-galing ng team ng SMNI, pero bakit 311,000 followers lang? Hindi nyo mapapaabot kung ganyan lang tayo. I-compare nyo sa Inquirer. 8.6 million. I-compare natin sa Philippine Star. 10 million. I-compare natin sa GMA. 25 million. I-compare natin sa ABS-CBN. 26 million followers. Kung magiging 311,000 lang tayo, kahit napakaganda ng presentasyon natin ngayon, tayo-tayo lang ang nag-uusap. Realidad, ano ang dapat nating gawin? Buksan nyo ngayon ang cellphone ninyo, buong Pilipinas.
Pindutin ninyo ang 3 dots na sa gitna, na sa kanan ng SMNI page. Pindutin ninyo ang invite friends. Invite friends. Pindutin nyo ang select all. Pindutin nyo ang select send invites. May 1,000 po na pwede nating imbitahin na mag-follow sa SMNI. Kaya ba natin yan? Simula ngayon, lahat ng KOJC, lahat ng PDP, lahat ng Team Duterte, tulungan natin ang SMNI. Gawin natin 27 million followers ang SMNI. Kaya ba? Kaya ba? Huwag po tayo na tayo lang nag-uusap. Ipaalam natin sa buong Pilipinas ang ating boses, ang ating mensahe, ang ating programa. Kailangan palitan na po sa eleksyon ang rehimeng Marcos. Ngayon, magpapakilala si Attorney J.B. Hinlo. Bakit po ako tumakbo bilang senador? Nag-iisang senador ng Visayas. Ilonggo po ako. Taga Negros. NIR, Negros Island Region, Region 6, Western Visayas, Eastern Visayas, Region 7, Region 8. Kami po ang Visayas. Wala po kaming senador. Ang Luzon, nandyan po ang marami. Nandyan si Atty. Lambino, tulungan po natin. Si Atty. Jimmy Bondok, tulungan po natin. Atty. Vic Rodriguez, tulungan po natin. Si Congressman Rodante Marcoleta, tulungan po natin. Sa Mindanao, Senator Bato de la Rosa, tulungan po natin. Senator Bongo, tulungan po natin. Secretary Kapuyan, tulungan po natin. Puno na ba? At ang ating pong Mr. Epektibo, si Ipe, si Philip Salvador, tulungan po natin. Bakit po tumakbo si Atty. J.B. Hinlo? Dahil po sa kawalan ng direksyon ng ating bayan. Walang direksyon, sinabi yan ni Pastor Kibuloy. Ang ating mga politiko, ang kanilang utak, puro ayuda, puro budget. Nakalimutan na ng ating mambabatas kung paano gumawa ng batas. Kasi prioridad nila, budget, ayuda. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba puro na lang kayo ayuda? Gusto nyo ba na lumilinya ang mga Pilipino? Parang pulubi na hihingi ng ayuda, nag-aantay sa mga politiko para mabigyan ng kukonting pera. Binabastos po tayo ng ating mga trapo, ng ating mga traditional politicians. Akala po nila na bibili ang Pilipino. Magpapabili ba ang KOJC sa mga trapo? Yes! Ano gusto nyo? Ayuda o programa? Programa! Ang programa ni Atty. Hinlo, ito po. Una, labanan ang korupsyon. Kasama ko dyan si Atty. Jimmy Bondok, si Vic Rodriguez at ang buong PDP laban at pati si Pastor Kibuloy, lalabanan namin ang korupsyon. Ang panukala po ni Atty. Hinlo, dapat amyendahan ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law sa aplikasyon nito sa mga public officials. Kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot? Bigyan kapangyarihan ng ombudsman na tignan
ari-arian ng lahat ng politiko na iniimbestigahan na hindi kailangan ng court order. Gusto nyo ba yon? Yes! Pangalawa, labanan ang kahirapan. Maraming politiko nagsasabing gusto nilang labanan ang kahirapan. Ano yung kanilang solusyon? Ang solusyon nila, ayuda. Yun lang. Libre ganito, libre ganyan, lahat ililibre, pera ng bayan gagamitin. Yun. Attorney, ano ang dapat gawin? Ano ang solusyon na makapagbibigay ng permanenteng solusyon sa ating bansang Pilipinas? Death penalty sa Ang solusyon ay ang pagpaparami ng trabaho. Tama po ba? Trabaho ang solusyon, hindi ayuda. Permanenteng solusyon ang ating hanapin. Attorney JV, ano ang dapat gawin sa pagpaparami ng trabaho? The Philippines has to industrialize. Industrialization. We have to manufacture our own weapons. We have to make our own machines. Yes! We have to take care of our own scientists, engineers, inventors. We have to produce our own technology and make our own medicines and vaccines. We have to put our factories, ang ating mga factories, pabrika, dapat nasa loob ng Pilipinas para maraming trabaho sa inyong maibibigay. Tama po ba o mali? Trabaho o ayuda? Pangalawang parte, ang problema natin sa agrikultura, at ito po'y totoo. Sa bilyong-bilyong halagang piso na ibinibigay ng gobyerno para sa agrikultura, bakit ang mga magsasaka at fishermen ang pinakamahirap na sektor sa ating bansa? Ang tradisyonal na tulong ng gobyerno, land reform, failure, bagsak ang land reform. Bakit? Bibigyan mo ng 1 hektarya ang magsasaka. Pag may emergency sa bahay, ibibenta ang 1 hektarya sa mayayaman, sa subdivision developer. Isasangla. Hindi po natin na-solve ang kahirapan dahil sa land reform. Kasi kung tama yun, bakit pinakamahirap na sektor ang magsasaka? Ang mangingisda, ano yung tradisyonal na tulong ng gobyerno? Bibigyan ng bangka, maliit na bangka, bibigyan ng ayuda. Kung tama ang ginagawa ng gobyerno na tulong sa mangingisda, bakit pinakamahirap na sektor sa ngayon ang mga mangingisda? Tanungin nyo, anong binibigay sa inyo ng mga politiko? Ayuda, ayuda, ayuda. Si Attorney J.V. Hino, kasama ng PDP Laban at ng Team Duterte, programa ang ibibigay sa Pilipinas. Paano natin gagawin yon? Magkaroon tayo ng state-managed farming at state-managed fishing. Ano po ang ibig sabihin ng state-managed farming? Lahat po ng katiwangwang na lupain, yung hindi nagagamit ng mga lupa, lagyan ng negosyong agrikultura ng gobyerno. Hindi lang sa pagtatanim, kundi lagyan ng warehouse, rice mill, factories, distribution center, lahat ng klaseng negosyo agrikultura, ilagay sa mga lupain ng gobyerno. Ano ang direksyon ng programang yun? Mabigyan ng trabaho ang maraming Pilipino sa kanayunan na hindi kailangan ng civil service examination except for managerial position. State-managed fishing. Yung gobyerno dapat pumasok sa negosyo ng fishing.
pangingisda at lahat ng mahihirap na mangingisda, bigyan ng trabaho. Trabaho ang solusyon. May sweldo 15-30, may retirement benefit plan pa. Ang panghuling programa na mayor ni Atty. Hinlo, reforma sa edukasyon. Anong dapat natin gawin sa edukasyon? Wala na pong values ang ating kabataan. Ang nasa utak na itinuro natin, magkaroon ng malaking pera, magpayaman, wala na po ang pagmamahal sa bayan at kapwa-tao. Anong dapat gawin? Let us introduce the subject, Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college. Anong mga topiko ang ilalagay natin from grade 1 to college? Grade 1, love of family. Pag ang kabataan yumaman balang araw, yung utak nila ngayon, iiwanan ang pamilya kahit mayaman sila. Hindi na tinutulungan. Yan ba ang gusto natin sa mga Pilipino? Papabayaan ang pamilya? Yan ba ang gusto natin? Dapat tulungan natin ang tumatanda nating mga magulang. Pangalawa, grade 2, love of community. Pagkatapos natin mahalin ang ating pamilya, mahalin natin ang ating kapwa-tao, ang komunidad. Grade 3, the importance of education and study techniques. Huwag lang po puro cellphone na laro. Turuan po natin ang ating kabataan, importanteng pag-aaral. Grade 4, what is the political structure of the Philippines? Anong trabaho ng presidente? Anong trabaho ng gobernador, mayor? Anong trabaho ng congressman? Magbigay ba ng ayuda o gumawa ng batas? Congressman, ang kanilang utak, project. Ang kanilang utak, budget. Nakakagawa ba sila ng tamang batas? Yung batas nila na ginagawa, ayuda. Ano pa ang kailangan? The dangers of illegal drugs. Ituro natin, the dangers of criminality. Yung importante na bago ko na idea na ilalagay, grade 7, a study of prison life. Buhay preso, pag-aralan. Ipakita natin sa kabataan sa field trip, pag maging masama kayo, paglaki nyo, pwede kayong makulong. Buhay sardinas. Kailangan bigyan natin sila ng takot. Takot na tumikim ng droga, takot na gumawa ng masama, takot manakit, takot magnakaw, takot mag-estafa. College, what are the economic programs of the government for the next 10 years? As prepared by the NEDA. Second year, financial literacy. How to start a small business and how to file a business permit. Third year, the dangers of corruption to the person and to the country. Last year, fourth year college, what is taxation? Custom duties, estate tax, and how to file an income tax return. Yan po ang mga mayor na programa ng inyong magiging Senator Hinlo representing the Visayas. Paramihin natin ang miyembro, followers ng SMNI para ang ating mensahe maririnig ng buong bansa. Meron pa akong ibang mga programa, bilisan ko lang ito. Programa na Philippine Dog and Cat Sanctuary Law. Yung mga stray dogs natin, stray cats, ilagay sa sanctuary at huwag patayin. Alagaan ng LGU ang ating mga stray dog and cats. Huwag patayin. Alagaan ng LGU. Gusto nyo ba yun? OFW Pension and Retirement Plan. Para sa OFW, nasa
nasa puso po kayo ni Atty. Hinlo at hihingi po ako ng tulong unang-una kay Senator Jimmy Bondoc at kay Senator Raul Lambino. Senator Kapuyan, bigyan po natin ng programang retirement and pension plan ang ating OFWs. Bigyan rin natin ng programa ang ating street dwellers and street children. Bilyon-bilyon po ang pera ng DSWD. Bakit dito sa Maynila ang daming street children? Walang permanenteng solusyon ang gobyerno. PUV Modernization Program, pababaan po ang taxes sa pag-angkat ng mga PUV vehicles para po mura ang bilihin para sa ating mga drivers, operators. Income tax reform, kawawa po ang mga manggagawa, ang middle class kawawa. Napakalaki po ang kanilang binabayaran sa income tax. Akin po ipapanukala sa tulong ng PDP Laban senators na gawing straight taxation without deductibles, maximum 10% sa pinakamayayaman. Ang panghuli, reforma sa DPWH. Bakit ko nasabi yan? Sumasakit po ang aking loob pag nakikita ko po ang mga magagandang daan sinisira ng DPWH. Gusto nyo ba yun? Magandang daan sinisira ng gobyerno para magkapera. Gusto nyo ba yun? Tigilan natin ang mga practice ng mga trapo. KOJC, mga kababayan kong Pilipino, PDP Laban, labanan po natin ang mga trapo, baguhin natin sa Mayo ang komposisyon ng Senado. Ipanalo po natin ang ating mga party list na kaalyado ng Team Duterte. Preparasyon po yun sa 2028 presidential election. Ulitin ko, kakampi niyo po ako, kakampi po ako ni Pastor Apollo Kibuloy. Salamat po.